Kahit buhos ng ulan, di mapigil ang Kim Chiu magic. Pero may pasabog na mensahe pagkatapos ng event, hindi na mapigil ang Kim Pao Supremacy. Seryeng The Alibay, trending sa Pilipinas at abroad. Kim Pao, pinatunayang sila ang power duo ng taon. Tara, kwentuhan muli tayo. Hello mga ka-trenders! Welcome back muli sa ating channel. Kung bago pa lamang kayo dito, huwag nang kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-hit na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Kahit nga may bagyo, hindi napigilan ng mga fans ni Kim Chiu na dumalo sa Bill East Pamasko event sa SM Mall of Asia. Ang dami pa ring tao, puno pa rin ng energy at halatang excited na makita siya in person. Sobrang lively ng atmosphere, may halong kilig, saya, at Christmas spirit kahit basang-basa na yung paligid ng ulan. Si Kim mismo sobrang thankful sa lahat ng pumunta. Alam niyang risky bumiyahe sa gitna ng masamang panahon kaya talagang na-touch siya sa effort ng mga tao. Sabi niya nga, malaking bagay yung presensya ng lahat kahit na bumabagyo. Ang ganda lang tingnan kasi kahit may ulan, tuloy pa rin ang saya. Para bang kung saan may mga taong may dedikasyon at good vibes, hindi talaga matitinag kahit ano pa ang unos. Pero pagkatapos nga ng event, nag-shift bigla yung tone ni Kim Chiu sa social media. Mula sa masiglang atmosphere ng event, nagbigay naman siya ng seryosong paalala patungkol sa kalikasan. Lalo na sa mga bundok na matagal na nating tagapagtanggol laban sa mga bagyo. Naglabas siya ng panawagan laban sa pagmimina at mga proyekto na sumisira sa kabundukan. Para kay Kim, kailangan nating protektahan ng mga bundok gaya nga ng Sierra Madre, Caraballo Range at Cordilleras. Kasi sila yung unang humaharang sa lakas ng bagyo. Sila yung mga tahimik na bayani na araw-araw tayong pinoprotektahan. Sabi nga, araw-araw nakatayo lang ang mga bundok, hindi humihingi ng kapalit, pero patuloy na nagbibigay ng hangin, ginhawa at buhay sa ating lahat. Tahimik lang sila pero andyan, gumagawa ng malaking bagay para sa atin. Kaya para kay Kim, oras na rin para tayo naman ang lumaban para sa kanila. Ang ganda nga ng mensahe niya kasi hindi lang ito simpleng environmental post. Ramdam mo talaga na may puso. Hindi siya nag-moral lesson pero malinaw yung punto niya. Kung kaya tayong protektahan ng kalikasan, dapat kaya rin natin itong ipagtanggol. At kung iisipin mo, timing talaga yung mga sinabi niya. Habang nagaganap nga yung event, may bagyo, di ba? At kung hindi dahil sa Sierra Madre, baka mas matindi pa yung pinsalang dinulot ng ulan at hangin. Kaya maraming netizens ang sumang-ayon sa kanya. Marami rin nagpasalamat at nagsabing totoo ang sinabi ni Kim na ang mga bundok ang tunay na tagapagtanggol ng Luzon. Pero sila rin ang madalas nating nakakaligtaan. Nakakatuwang isipin na kahit galing nga si Kim sa isang showbiz event, nagagamit pa rin niya yung platform niya para pag-usapan ng mga ganitong issue. Hindi lang puro entertainment, may laman din. May advocacy, may malasakit. Kasi hindi lahat ng artista ganun. Yung iba tapos na ang event, pahinga na. Pero si Kim, ginamit pa rin yung moment para magpahayag ng mensahe na may bigat at saysay. Ang sarap lang pakinggan kasi parang sinasabi niya sa atin, habang abala tayo sa mga pang-araw-araw na problema, may mga bundok na tahimik na lumalaban para sa atin. Kaya wag nating hayaang masira sila. Kaya kung tutuusin, sa loob ng isang araw, dalawang magkaibang bagay ang nagawa ni Kim. Una, pinasaya niya mga fans sa gitna ng bagyo. At pangalawa, pinaalala niya sa atin kung gaano kahalaga ang kalikasan na madalas nating hindi pinapansin. Dalawang magkaibang mundo pero parehong may puso at halaga. At sa dulo nga ng araw, ang ganda ng mensaheng naiwan, na kahit kaano man kalakas ang bagyo, lagi may mga taong kagaya ni Kim na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa atin. Sa entablado man o sa mga isyong panlipunan, nananatili siyang boses ng saya at malasakit. At sana tulad niya, matutunan din nating pahalagahan yung mga tahimik na tagapagtanggol ng ating bansa, ang mga bundok na araw-araw tayong pinoprotektahan. Kasi kung kaya nilang protektahan tayo, dapat kaya rin nating ipaglaban sila. Next topic naman tayo mga ka-trenders. Grabe, hindi ko na alam kung paano sisimulan ito kasi sobrang solid na mga balita nga ngayon. As in Kim Pao Nation, rejoice dahil sa dami ng mga pasabog lately, parang wala nang pahinga mga Kim Pao fans, 'di ba? Ito na nga mga ka-trenders, ang pinaka-inaabangang serye ng Kim Pao na The Alibay ay nag-premiere na nga sa Prime Video, 'di ba, noong nakaraang weekend. At ito nga ay literal na sumabog sa internet. As in within 24 hours lang, umabot agad sa 1.7 million tweets. Can you believe that? Isang araw pa lang yun ha, and counting pa. Trending pa worldwide. Umabot pa sa rank 1, tapos nagstay sa trending list ng buong isang araw. Grabe ang power ng Kim Pao fandom, walang mintis. Ang nakakatuwa pa, hindi lang sa Pilipinas nagtrending kasi ang The Alibay is now the most watched TV series sa Prime Video Philippines. At hindi lang yan mga ka-trenders ha, top din siya sa ibang bansa katulad na nga lamang ng Saudi Arabia, Kuwait, Qatar,
Hong Kong, UAE at pati Thailand. Nakakatawa kasi kitang-kita mo na hindi lang tayo mga Pinoy ang kinikilig, kundi mga kababayan natin abroad. Kim Pao fever all over the world talaga. At syempre habang todo trending ang seryeng The Alibay, hindi rin natin pwedeng kalimutan ng ibang Kim Pao projects na hanggang ngayon umaarangkada pa rin. Unahin na nga natin ang My Love Will Make You Disappear na hanggang ngayon ay highest grossing Filipino film of the year. Oo, hanggang ngayon mga ka-Chenders, unbeatable pa rin. Number 1 sa Netflix Philippines at top rank din sa ibang bansa. Ang galing no? Parang kahit ilang buwan na ang lumipas, hindi pa rin bumibitaw sa top spot. Tapos eto pa, ang Linlang. Sino ba naman na makakalimot sa Linlang, 'di ba? Iba rin yung impact noon. Dominated dito ang free TV at streaming platforms at naging number 1 series sa Prime Video ng buong run niya. At hindi lang yan mga ka-Chenders, available pa rin siya sa Netflix at patuloy pa rin pinapanood ng mga fans. Alam nyo ba hanggang ngayon yung teleserye version ng Linlang, pinakamataas pa rin ng ratings sa second primetime slot post-pandemic. Wala pa raw nakakatalo, so ibig sabihin, consistent talaga yung quality ng projects nila. Hindi basta hype, solid talaga ang gawa. At kung akala nyo tapos na, hindi pa mga ka-Chenders. Kasi ang What's Wrong with Secretary Kim, naku grabe rin ang ginawa nun sa VU. Umabot sa point na literal daw nag-crash ang app dahil sa dami ng nanonood. Number 1 pa rin sa VU Philippines at top din sa international territories. Imagine mo yon, remake pa lang ng Korean hit pero Pinoy adaptation version, nagtagumpay rin. At eto pa, may free TV deal pa silang nakuha, so mas marami pang makakapanood soon. So isipin nyo ha, 3 major projects ng Kim Pao puro patok. My Love Will Make You Disappear na highest grossing film, Linlang na unbeatable sa primetime at streaming platform, at ngayon na The Alibay na trending worldwide. Kung meron mang ultimate power duo sa Philippine entertainment ngayon, walang duda. Sina Kim Chiu at Paolo Avellino na talaga yan. At alam nyo kung ano pa nakakatawa mga ka-Chenders? Lahat ng projects nila, hindi lang basta pasabog sa promo o trailer, kundi pati sa actual story, execution at chemistry nilang dalawa. Yung tipong kahit ilang beses mo silang mapanood, may bagong spark pa rin sa bawat eksena. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit kahit saan ka punta, may nagpo-post, nagtitweet o gumagawa ng edits patungkol nga sa kanila. Marami nga netizens na nagsasabi na iba talaga yung connection ng Kim Pao sa kanilang fandom. Hindi lang sila basta fans, parang pamilya na nag-cheer sa bawat milestone ni Kim at Paolo. Sobrang solid ng support system kaya ayan, from Linlang hanggang The Alibay, tuloy-tuloy lang ang panalo. At kung ganito kainit ang simula ng The Alibay, naku mga ka-Chender, siguradong marami pa tayong aabangan. Kasi kung sa premiere pa lang ay 1.7 million tweets na, paano pa kaya sa finale, 'di ba? For sure, mas lalo pang puputok yan sa social media. So ayan mga ka-Chenders, kung hindi nyo pa napapanood ang The Alibay, wag na kayong magpahuli. Stream it now on Prime Video at sabay-sabay nating abangan kung bakit ito ang bagong pinagkakaguluhan ng lahat. At syempre, congratulations muli kina Kim Chiu at Paolo Avellino. Deserve na deserve nila lahat ng success na ito. Grabe, Kim Pao supremacy is so real. And there you go mga ka-Chenders, dito na po muna nagtatapos ang ating isa na namang trending video update. Salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa akin hanggang sa dulo ng video na ito. Pero bago kayo umalis, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-comment, mag-subscribe at i-hit na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Kita-kits po sa susunod na video. Paalam!